Una nating nalaman na ang Technology Resource Center ay katuwang ng Pilipino kung ang pag-uusapan ay paglinang sa kakayahan at kasanayan, gayon din sa pagkakaloob ng makabagong karunungan sa mababang halaga. Nariyan na rin ang pag-uugnay nito sa mga necessary agencies at entities upang lalong mapabilis ang pagkakaroon ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ngayong araw ay makikita natin ang isa pang aspeto at serbisyo na nasa ilalim din ng TRC. Ito ang Techno Center. Dito nabibigyang daan ang panimulang bahagi ng pagkakaroon ng sariling negosyo. Bukod sa teknolohiya, mga makinarya at mga tauhang sanay na sa pagpapatakbo ng mga ito, nagkakaloob din ng pasilidad na maaring paglagyan ng negosyo. Ang Techno Center ay parang isang compound ng economic zone dahil sa TRC ang nagmamantina ng kalsada, seguridad, kuryente, tubig, kapalit ng abot-kayang halaga. May alternatibo ang mga nagnanais maglagay ng investment at mas lalong napaggagaang ang kanilang proseso ng pagnenegosyo. Approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jel Miranda. Muli magandang hapon mga kaibigan. Today ay narito tayo sa Mabalacat, Pampanga sa isang facility na bahagi pa rin ng Technology Resource Center. Pero this is known as the Technology Center. At kasama natin ang mismong administrator or department manager dito sa facility na ito, dito sa Northern Luzon, si Mr. Ariel Reyes. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po, ma'am. Yeah. Napakainit ng summer natin ngayon at mainit ang mga pangyayari dito sa Techno Center natin. Maraming mga activities. Ano-ano ito, sir? So, tama po yun. No? So, ang hinahandle po natin ng mga Techno Center, particularly in Mabalacat, we have 28 buildings. And then... 28 buildings only here in Mabalacat? Only here in Mabalacat. And almost 90% na re-rent po natin yan sa mga locators natin. Sa buong Northern Luzon, we have 8 Techno Centers. Right. And first, sabihin ko na, no? Okay. We have one in Capas, Tarlac, Concepcion, Tarlac, Mabalacat, Pampanga, Mexico, Pampanga, Porac, Pampanga, Florida Blanca, Bataan, and one in Botolan, Zambales. Zambales. I noticed, no, itong mga lugar na ito yung, kung babalikan natin ng history, ito yung tinamaan ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. So, right after nung pagputok ng Mount Pinatubo, originally, ang may hawak nito is the Mount Pinatubo Commission, the MPC. So, they created these facilities to create livelihoods dun sa mga resettlement areas na tinayo nila. So, dito sa 8 Techno Centers na hawak ko, most likely nasa 2,000 employment ang natutulungan natin. Okay. At marami dito sa mga employment na o yung mga industries na nahandito, nakatutuwa. Hindi lamang yung local economy ang natutulungan kasi I heard may mga produkto tayo na for export. Yes, kung makikita niyo yung background natin ngayon, produkto ito ng mga taga dito, especially made by one of our locators, which is the South Sea Veneer. So lahat ng produkto nila is for export. Okay. At itong mga ito ay bunga ng malikhaing isip at saka dun sa matyagang mga kamay, yung craftsmanship natin, ano? And these are for export. Yes, alam mo naman mga Pilipino, no? Kilala sa mga art na yan. Especially sa part ng guagua, metis. Wood talaga. Magaling sa craftsmanship. So, ito ay isang talent ng mga Kapampangan na talagang pinapakinabangan ng Pilipinas. Habang naglilibot kami dito, sir, nakapagkwentuhan kami dito sa mga personnel, no, ng Techno Center. At meron silang binabanggit na ipuputap, andyan na pero inaayos pa, no, kinikinis pa, yung tungkol sa flower. Yes. Nagulat ako kasi alam ko na yung cassava, no? Alam natin ibang mga flower. Meron akong bagong narinig which is the calabasa flower. What is this about? Parang bago sa pandinig. Yan, hindi diretsong hawak ko yung project right. It's a DOST TRC project, joint project. Right. And then we just provide the facility for them. Right. And then dun sa joint project na yon, out of kalabasa, magagawa nila flower. So kung alam naman ninyo ngayon, tumataas lahat ng presyo, no? Correct. Kung matutuloy yung magiging successful yon, at least malaking effect nun sa economy. Right. Ang kagandahan nito, sir, kasi halimbawa, may mga gusto mag-invest, ano, kaya lang natatakot dahil sa minsan masyadong malaki yung capital na hinihingi.
Ang isa sa mga papel at tulong na naipagkakalob ng TRC through Techno Center na mag-provide ng facility doon sa lugar na maraming taong nangangailangan ng trabaho at ito pinakamaganda nito mga kaibigan sa murang halaga. Yes. Dito, Gaano nga kamura, sir? mura lang ho. Dito sa Mabalacat Techno Center, ang going rate po natin sa mga buildings natin dito is only 50 pesos per square meter. Right. Tapos ang isang facility, ang area niya is 1,350. So most probably kung multiply yung 1,350 by 50 pesos, nasa 67,000. 1,000, yeah, a month. Pero ang laki-laki na Malaki noon. na. Kung nakita nyo, umikot kayo kanina, makikita mo naman na maganda naman yung mga facilities, yung buildings. Yung area, malapit lang sa NLEX. So, tapos well secured yung area. Right. At isa pa, may binanggit ka rin sa akin kanina na may industry na naka-establish na siya sa Manila pero hindi na kaya ng warehouse nila doon, so lumipat sila dito. So, this facility also serves to decongest Manila. Yes, correct. Bakit siya ideal? Kamusta ba yung daan? Kamusta ba yung transport? So, kung nadaan kayo kanina sa NLEX, from Manila to here, nasa 45 minutes Right. lang, napakabilis ng biyahe. Right. And then yung Clark, pag natuloy yung airport niyan, magiging hub na rin yan. Yeah. So, nandito na yung future na talaga. Decongestion na, di ba? Linalabas na lahat sa Manila. So, talagang maraming interested. Hindi na namin lahat entertain lahat nung gusto mag-lease sa amin. Dahil, marami na masyado. Tsaka namimili na lang kami kung ano yung mga companies na pwedeng mag-run. Mixed yung mga industries na nasaksihan natin dito. Pero ang nakakatuwa kasi sa mga nakita namin, dahil nga nandiyan yung facility ng Techno Center, yung mga indigenous ba na mga raw materials, ang nakita natin, meron pa kaming pinuntahan kanina, bamboo. Na may projection sila local muna, pero later on mag-e-export na rin tayo ng chopsticks. Chopsticks, isa yun. Right. Napakaliit na bagay lang yun. Right. Magkano lang yung halaga nun. Pero kung hindi na natin i-import yan, malaking bagay para sa atin. Correct. At saka hindi lang yun. Kasi yung kawayan natin, alam naman natin, mayaman yung kawayan natin dito, nagagamit natin. At ang maganda pa nito, sang-ayon doon sa nagmamanage ng particular facility, it is still owned by the TRC. Kaya ang ginagawa ng TRC, nagpo-provide na siya ng facility, nagpo-provide siya ng technology, dahil na yung mga machineries nandyan. Pagkatapos magti-train siya, and then eventually later, maybe, mag-venture sa joint venture with the private sector. Tama ho yun, tama. Okay. Sana, we're hoping na magiging successful na yung project na yun. Right. At malaking effect nun pag natuloy. Okay. Maganda yun. Pag-uusapan pa natin kung saan nag-fit in ang Techno Center sa kabuang plano ng Technology Resource Center sa pagbabalik ng update.